ability, siguro very talented, di ba? Very skilled siguro. When it comes to character, wala kang question. Kaya hindi niya ma-handle yung mga situations that would require him to lead. Mamaya, magbibigay po ako ng mga case study natin kung may time pa ako. So, ano kaya sa tingin ninyo ang nangyayari dito? Okay? Ano sa tingin ninyo? Yung una, effective, Alam niyo, dito sa pangatlo na to, kung ako magbibigay, frustration. Kasi hindi mo maharap yung yung mga situation na kailangan mong i-exercise yung leadership mo. Kasi siyempre mag-frustrate ka. Lumapit ang miyembro sa'yo, nagsabi ng kanyang sitwasyon, pero hindi mo mabigyan ng solusyon. Diba? Very frustrating yun sa'yo. Ganun ba naramdaman ninyo pag may lumapit sa atin, tapos wala tayong magawa? Wala tayong may tulong? Hindi lang nag-frustrate yung tutulungan natin, pati tayo nag-frustrate. So, kailangan po natin dito, ang challenge po sa ating lecture ay i-maintain natin yung balance. Okay? Among these three dimensions of leadership. Ang concern po, yung challenge, maintain the balance. The concern is how to improve. Yung po mga yung each dimension. Kasi sa totoo lang po, may negative side ang each dimension, may positive side. Kasi sabi nga nila, nobody is perfect. Even in the case of a leader, no leader is perfect. Kahit pa ang pangalan niya, perfect leader. Okay, so tatry po natin, So let us examine each of these three dimensions separately to gain a better understanding of them. So isa-isahin po natin sila. Una, siguro yung iba alam nyo nito. Pero, una, styles of leadership. Sa ilalim nito, tingnan natin yung descriptions of the different styles of leadership. Sa ating pong lecture ngayong hapon, kasi tinitingnan ko siya ng pinag-aaralan ko, hindi ko pwedeng isagad. Kasi nga po, yung oras. So, yung basic muna, at tawag po natin yan, yung core na basic po, ng style of leadership, yun ang tuturo sa inyo. Pag sinabi natin style of leadership, how a leader leads. Yung approach nila, to influence, motivate, and guide people, yun pala yung style of leadership. Sabi nga rito, these are styles that classify how a person behaves while directing, motivating, guiding, and managing groups of people yan, nawala yung people. Oo, ayun, sumayo kasi yung people. Nagtampo. Pero people yan. Oo. So, pag sinabing style of leadership is how we lead. Lalo na po, pagdating sa certain situations, na doon lalabas dapat yung style of leadership mo. Okay? So, bakit po importante yung pag-aaralan nito? Ano ba yung ating topic? Naiwan ko. Yung topic ito. Meron po akong tablet dito pero pinuli ko mamaya. Hindi ba yata? Tatago dito. Anyway, bakit po importante yung pag-aaralan natin itong mga styles of leadership? Importante pa ba yan, Pastor? Dapat ba natin malaman yan? Okay? Para po sa akin, importante po yan. Importante. Bakit po masasabi natin importante? Dahil nga po, nakasalalay yung ating success or failure sa ating kung how we live, yung style of leadership natin. Now, ilan po yun? Ilan po yung tinuro sa inyo? SSS, yung una, style of leadership. Bakit po kailangan pag-aralan to? So that we can, so that we can act appropriately in situations that require us to lead. Tama po ba? Para maka-respond tayo appropriately or properly doon sa mga sitwasyon natin bilang leader na nagre-require ng ating leadership. So, bigyan ko kayo ng case study. Narinig na yung patotoo ni Pastor Louis.
Hindi ko lang alam kung anong year yun, nagpunta sila sa Israel. Tama-tama naman na, di ba, tinatake ng Hamas ang Israel. Tama? At nandun sila sa Israel at the time, nasa, I think, kung di ako nagkakamali, nasa Bethlehem na sila during the time. Oo, at ang problema, na-trap sila doon. Imagine niyo, yung mga Hamas, bumubomba sa kanila, no? Pero siyempre, nasasalo naman yan ng dome ng Israel, no? At kung meron mang hindi masalag, ay hindi naman pumupunta sa mga tao. So, ang nangyari po, dahil yan siyempre, nakakagulo na sa Israel eh. Yung mga magulang o yung mga anak na nandun sa Amerika, siyempre nabubuhay na sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga anak. So, nagpapanik na ngayon yung mga tao. Nandun ko si Pastor Yuli, yung iba, gusto na umalis. So, kumaga, iiwan na nila yung team. Basta sila, bahala na. Kung makasakay kami sa aeroplano. So, yun po yung sitwasyon. Hindi ko nasabihin sa inyo agad kung ano ginawa ni Pastor Yuli. Although sabi niya na. Sa sitwasyon gano'n, anong style of leadership ang iyong appropriate na style of leadership ang iyong gagawin? Siyempre, hindi ko alam yung mga styles, ano? Pero, ito po, mamaya. Tingnan natin. Pwede ba ang maging desisyon ni Pastor Yuli ay, okay, let them lead. Yan sila. Kung may gusto umalis, hindi ko rin kayo. Diba? Pwede ganun ang maging desisyon ni Pastor Yuli. O kayo mag-decide para sa sarili ninyo. Kung sa tingin ninyo, ay delikado kayo rito. Gusto nyo mauna sa team, umuwi sa Amerika sa inyong paraan. Sige, gawin ninyo. Ganun ba ang appropriate approach sa sitwasyon na ito? O pwede naman na, naroon tayo ng rotation. Sino yung gusto umuwi na? Taas ang kamay. Sino yung ayaw pa? Gusto mag-stay dito kasama ko? Option yun, di ba? Or, ikaw bilang leader, you will instruct them to stay. Mag-stay tayo rito. Regardless of what happens to us, stay tayo dito, mag-pray tayo, magtakas tayo kay Lord. Kasama na rin yung motivation to stay. Hindi naman basta yun, stay tayo rito, pero you motivate them to stay. Like you say, God is with us. Baka kung umalis kayo dyan, along the way, magka-problema kayo, mas lalo kayo mapahamak. Di ba? Mas maganda kung magkakasama tayo rito. Andun yung motivation. So, tingin nyo, kung kayo yung leader sa ganitong sitwasyon, ano gagawin ninyo? Anong style ng leadership ang gagawin nyo? Ang i-apply ninyo? So, ang tanong ko ito, tanong ka ng tanong, anong style gagawin namin? Hindi maka namin alam kung yung style na sinasabi mo. So, ano natin? Una-una, autocratic leadership, church leadership. Anong ibig sabihin niya? Sa isang autocratic leadership, nangyayari ito when a leader, tingnan po ninyo makes decision independently with little or no input from the congregation or ministry. Gumagawa siya ng kanyang sariling desisyon na halos walang input from the congregation or from maybe the officers or from the ministry team. May kilala kayo ganyan o kaya yan. Ito po yung sinasabi ko lang sa inyo, ito yung description. Siya ang nagsaset ng policies, plan programs, and directs their activities without seeking a consensus or feedback. May kilala po akong yung pastor. Sabi niya, kasi pag tinanong mo pa yung mga officers dyan, magkakagulo pa, dahil pa nilang opinion dyan eh. Kaya sabi niya, at siguro nasa nayo ng church nila, na talagang siya ang gumagawa ng mga programa, desisyon, na hindi niya na kailangan humingi ng pahintulot sa mga deacons or sa mga officers niya. So sabi niya, baka magkamali pa sila. Baka mamaya, i-delegate yung responsibility, hindi naman nila magawa. Di ako na lang, sabi niya. Kaibigan ko yun. No? May ganun talaga. At tawag ko doon, autocratic kind of leadership. No? Ito po maganda rin. Sabi nga, designed to work best in this situation. Kaya nakita nyo, description, another D, design. Maganda po ito kapag anong sitwasyon?
Where quick decisions or strict adherence to rules are needed. Katulad ng crisis situations. Siyempre, crisis situation na yan eh. Hindi ka na magsasabi na, ay, meeting mo na tayo ha. Kailangan na mag-decide eh. Sa ganung sitwasyon, kailangan maging autocratic ka. Tama po ba ako? Ha? Hindi, pag-pray muna natin. Kailangan na mag-decide ngayon. Yung highly structured na mga services, na, kumbaga, yung pastor ang nakakaalam, yung inyong worship service, masyadong highly structured, na kung ibigay mo ito sa iba, baka hindi nila magawa. So, ang gagawin niya, ako na muna ang gagawa niya. Ako na muna magpaplano dyan. Kasi baka mamaya, magkamali, hindi magawa. Then, new or inexperienced ministry team. Kung yung ministry team mo, walang masyadong experience, walang kakayahan, so, ang autocratic na leader, ako, ang gagawa. Baka na, siguro, pagka may kakayahan na kayo. So, okay yan sa ganitong mga sitwasyon. No? Okay. Lalo na yung mga legal, administrative compliance, na minsan yung pastor na nakakaalam. Akala ko, kay pastor yung lila rin. No? Di ba? Yung hindi alam, sa totoo lang po, ito isang ako ay administrator ng faith for how many years. Ibinigay po sa akin, at kaluhin ko yung DENR. Ako maglalakad sa professions, hindi ko po talaga alam, pastor po ako. Di ba? Di ba ang ganun eh? So dapat, yung marunong na pastor, ang gagawa ko. Tama? Yung mga ganung bagay na kailangan ng pastor ang sabihin natin, mag-negotiate or whatever, pwedeng yung nga, maging autocratic siya. May downside ba ito? Yes. Description, design, and then this time, downside of this leadership. Anong downside niya? Pwedeng magkaroon ng low moral among volunteers sa staff. Kasi hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. Tama? Hindi sila bigyan ng pagkakataon ng isang autocratic leader. Puro siya. So anong mapipil ng mga followers niya? Siyempre, low moral. Walang encouragement. Okay? Pangalawa, limited, yes, creativity. Bakit? Obviously, hindi sila binibigyan ng part. Tama? Dahil pastor, yung autocratic leader o pastor ang lahat nag-iisip, nagpaplano, wala namang input dahil sa kanila. So dahil dyan, limited din yung kanilang creativity. Kung meron man, napaka-liit, no? And sunod, yan, ang isa pang problema, nagiging dependent sa leader, yung mga taga-sunod. Diba? Parang mga kulto. May mga kulto, kapag dinibati mo sa corner, ang sasabihin, kasama namin ang aming ministro. Ganun lagi sila. Oo. Well, ganyan po isang downside, no? Dependence on the leader. Kasi puro leader naman ang gumagawa, sige, tiwala na lang tayo kay pastor. Mabuti kung pagkatiwalaan niyo yung pastor. Tama po ba? And then sunod po dyan ay possible congregation disengagement. Marami po, dahil na hindi sila nabibigyan ng chance, ng opportunity, pwedeng ma-disengage yung congregation. Wala rin silang participation. Baka nga umalis pa eh. Alam nyo, meron kilala, isang pastor. Ang mga membro actually. Ito happy na kaibigan ko po yung umalis. Sabi ko, bakit kayo umalis sa church? Meron ako, maritis din ako eh. Sabi ko lang ako, itong tao na to, businessman ito, mayaman, pero umalis. Although hindi ko narinig yung side ng kabila, pero ito lang ang sinabi niya sa amin. Pastor, kasi sa church namin, yung pastor namin, walang tiwala sa amin. What? Ang ibig sabihin mo walang tiwala? Hindi mo kami binibigyan ng ministry. Kaya naman namin gumawa. Sure. Hindi po dinediligate yung mga pwede namin gawin na tila po parang insecure o walang tiwala. Alam nyo, katagalan umalis. Magandang sila ng church na kung saan sila magagamit. Hindi ko pa narinig yung kabilang side, ha? Pero minsan ganun nga po, ang dahilan. Possible congregation, disengagement. Demonstration by example, a senior pastor may adopt an autocratic approach when planning major church events.
Okay. Status what? Ano yun? Sabi niya? Large. Oh, large na to. Scale fundraising campaign na sila na nakakaalam kung ang gagawin or urgent community relief effort. Malalaking mga event sa church na hindi mo pwede ipagkatiwala sa kanino man, siya lang talaga ang pwede gumawa. Sa ganung mga sitwasyon, pwede naman. Okay? Now, yan. So, yung mag-set ng budget, mag-assign ng task, determine procedures without what? Group discussion to ensure the initiative is executed efficiently and without delay. Wala po. Walang group discussion, walang group consultation. Kaya may mga sitwasyon na ganyan. Pwede, no? Pangalawa, so wala tayo masyadong tayo. Yung pangalawang uri ng leadership ay democratic leadership in church leadership. Ito naman madaling intindihin kasi katulad ng bansa natin, they are a democratic nation for the people and by the people, di ba? Okay, anyway, in the church setting, democratic leadership, ano sabi dyan? Kabaligtaran ng autocratic. Yung autocratic, walang participation ang mga members. Puro pastor, puro leader. Ito naman, sa democratic, ini-involve niya actively yung congregation, yung mga members, ministry teams, musician teams, and in what? And in decision making. So may involvement ang church dito. Democracy nga eh. Okay, sabi dito, nangihingi siya ng input, kabaligtaran ng autocratic, encourages discussion, and considers feedback. Bago siya magbigay ng final decision. Maganda ba ito? May mga situation, kailangan natin itong gawin. Okay? Anyway, ito na lang natin. Ano kaya ang designed to work best in this situation? It works well in church environment where input, creativity, and engagement are valued. Yung kung meron may activity na kailangan ang input ng mga followers, members ninyo, sa anong halimbawa, sa anong sitwasyon, no? Program development, yan pwede yung involve. And then strategic planning, lalo na yan. I-involve natin dyan ang mga leaders natin. Alam mo yung strategic planning? May alam akong church na pag November, planning, pupunta sa isang lugar. At kasama yung mga deacons, kasama yung mga officers, nagpaplano po sila. Kami, ginawa po namin ito 3 araw sa World of Life. So, ibig sabihin po, may participation dito. Okay, hindi lahat ng nagpaplano. Setting long-term goals, kailangan mo ng input dyan. Ano ba? Committees and ministry teams, yes, kailangan mo ng input dyan. No? Okay. Kung ikaw yung autocratic, isipin mo lahat, gagawin mo yan. Ay, mag-burn out ka dyan. No? Okay. Yan, volunteer-led projects na kailangan din naman dyan. Participation. Okay. Siyempre, kailangan mo ng volunteer. Diba? Okay, downside naman. May downside talaga. May negative side. Ano yung negative side naman ng democratic form of government na ito? Leadership, rather. Well, maganda naman ang democratic leadership. Sabi nga, it can build engagement. Siyempre, may engage yung mga tao. Creativity. Pero meron din mga challenges. Ano yung challenges? Slower decision making. Kasi pag in-involve mo na yung mga tao sa pagpapasya, tumata na. Tama? Oo. Isa yung pwedeng desisyonan na isang araw lang ng sa autocratic pastor. Kailangan, siyempre may deliberation yun eh. Okay. Ano ba? Potential conflict. No? Well, bakit nagkakaroon ng potential conflict? Kasi pag tinanong mo na yung mga tao, in-involve na yung mga tao, may idea siya, tatlong ideas na. Ang hirap kuminsan, nag-aaway yung mga yung proponent, di ba? Samantala yung autocratic, kung i-decide, walang angal yung mga followers mo. Dito, nangihingi ka ng input, nangihingi ka ng suggestion, siyempre iba-iba ang suggestions. I realize hindi po effective sa atin. Na-realize ko naman, yung iipunin mo ang leadership mo, tapos kanya-kanyang opinion, ako I would rather, when it comes to this, a little bit autocratic tayo. Ako sinasuggest ko, ikaw bilang leader o pastor, ikaw ang gumawa ng program.
At pag nagawa mo na, saka mo ipakita sa kanila for input. Maganda ba yun? Kasi naranasan ko lang po yan. Anong suggestion mo? Ang daming suggestion. Pati ikaw na leader, di mo na maintindihan kung anong i-apply mo. Dahil pag i-apply mo ito, galit na rin. Sila magagalit na rin. Away na yan. Eh kung ikaw yung kung ikaw yung gagawa, pero may input ka pa rin. Kasi nga, ipe-present mo sa kanila. Pero hindi na magulo. Kasi nga, bilang leader, ako naniniwala, bilang leader, ikaw ang nakakakita ng vision para sa church. Kaya ikaw ang dapat gumawa ng programa. Alam niyo, pagka gano'n, i-respeto ka ng mga leaders, ng mga followers mo. I-respeto ka ng mga deacons mo. Kasi galing nila yung idea. Pero eventually, kung gusto mo democratic style, di ba? Ipakita mo sa kanila, and then magkaroon ng input. Ano masasabi mo sa programa ko ito? Wala nang option. Ang pag-usapan na yung programa mo. Yun lang, ang mga alam doon ay, kaya bang gumawa ng program? Problema, may mga pastor, di alam kung paano gumawa ng program eh. So, totoo lang, no? Okay, now. Yan, balancing authority, no? Problema rin yan. Kasi nga, alam nyo, ang hirap din i-balance nila. Dahil nga, galing hindi ko sa ganito, galing kay hindi. Yung pastor, binabalansin mo ngayon. Okay. Now, demonstration by example, a church pastor will use democratic leadership when deciding, for example, on a new program. Maganda pala ito, no? Sambawa, gagawa ka ng isang youth program. Pwede kang kung democratic style, pwede mo silang i-meet. Yung mga volunteers, yung parents, mga ministry leaders, to gather suggestions for activities, schedules, and resources. Pwede rin yun, di ba? Kung magsisimula ako isang youth, pero ako ulit, ito lang po yung akin na approach ko sa mga ganito. Kung ikaw ang leader, ilatag mo yung program. Saka mo hingin ang kanilang suggestion. Hindi mo naman inaalis sa kanilang input eh. Ito totoo lang din naman, pag nag-meeting tayo, wala rin naman silang sabi. Tama? Lalo na tayo mga Baptist at fundamental Baptist. Di ba? Pag tinanong mo, ano suggestion mo? Tahimik. Naubos ang oras na. Naging pipi yung mga leader ko. Para sinasabi nila, Pastor, ikaw na ang mag-design. Pero baka rin kayo ng mga tao masyadong maraming idea. Di ba? Sa totoo lang, pantayin yan. Alam niyo yung, anyway, magdalang haba eh. Yan. Pero, the pastor then makes the final decision after considering everyone's input, kung ganito man ang paraan mo, ensuring the program reflects the congregation needs while still aligning with the church mission. Ikaw pa rin bilang pastor, sa isang democratic type of leadership, ikaw pa rin ang dapat final decision. Kaya halimbawa, kung maraming suggestion, maraming input, ikaw ang dapat may final say. Alin bang i-adapt natin dyan? O kaya naman alin ba yung pwede natin pagsama-samahin idea? Pagkaroon tayo ng isang idea, trabaho mo yun bilang leader. Tama ko ba? Yun ang challenge eh. Pag ang daming mga input mo, paano mag-isa yun? Mag-pray ka talaga. Lumungod ka kay Lord. Para tulungan ka. Okay. Now, ito. Basahin na ako. Bakit bata? Lazy fair, no? Lazy fair. Friends po yata yan. No? Alam pala kami friends eh. Yun lang alam ko eh. Alam niyo yung yung sa friends, yung Leatic, close negative? Alam niyo yan? Ano po yung sa English? Leatic, close negative. Hindi nyo alam? Ano po yung please close the gate? Yung lang po yun. Leatic, close negative. O, di close it. Hindi po yun. Kasi pagkahapon, kailangan tayo tumaway, no? Anyway, lazy fair, huwag nyo isipin na lazy siya. Pero may tendency sa ganitong leadership, maging lazy yung leader. Alam bakit po? Tignan nyo, in a church setting, lazy fair leadership occurs when a pastor or ministry leader takes a what? Hands-off
staff to make small decisions independently. Bahala kayo. Nagtitiwala ako sa inyo. Alam mo, magagawa nyo yan. Yan po yung laziness. Ako sa tingin ko lang po, pwede kang maging lazy pag may establish mo na lang. Tama? Oo. Pero may mga bahagi po ng ating leadership na tayo mo muna eh. Establish muna natin sila. And eventually, tayo talaga pwede nang upo na lang at titingnan na lang natin sila. Nung ako rin natin, Dr. Paul Chu, pinay natin sa Dr. Pulsi. Basta, ano yan, go game, di ba? Nakatira po ako sa kabahay ni Dr. Paul Chu ng ilang araw. Bait na tao. Very prayerful. Oo. Ako, bababa ako para umihi. Siya, nagpe-pray. Umihi ako. Ayaw ko na talaga umihi. Kasi talaga nakaganon siya, nagpe-pray. Gusto ko yung mga ito. Natutuwa ko sa kanya yun. Tapos nandun ako, sabi niya dito isang kasama niya, binigyan ng pera, dollar. Sabi niya sa Tagalog, saan mo si Pastor Nelson sa Singapore? Pakainin mo. Sabi ko, parang gusto ko nang tumira dito. Napakabait na tao. Sa totoo lang. Pero one time po, pumunta ako sa church niya, kausap ko siya eh. Pero behind his back, nakita ko, yung mga tao, may kanya-kanyang ginagawa. Mga Pilipinos po ito ah. May nag-aano ng Syria, meron ganito, nag-aaral ng ganito, ganyan. So tinanong ko siya, sabi ko, hindi ito ba talaga ang church nyo? Pwede mo siyang tingnan tamad eh, di ba? Tingin ng iba sa atin kung minsan, pag wala tayong ginagawa, gumagawa yung mga miyembro natin, tingin nila sa atin, tamad tayo eh. Pero bunga yan ng magandang pamumuno. So sabi niya lang sa akin, Pastor Nelson, I have trained them for long years, but now they are doing the ministry, and now I'm just standing here and talking to you. Bunga yan ng mahabang panahon na tinrain yung mga tao na yun na gawin yun. Hindi siya tamad. Oo. Nagawa niya lang yun kasi na-train niya na yung mga tao for so long. Tama ba? Mahirap yung ang mga taga-sunod mo, wala pang alam, tapos sit back and relax na. Yun ang lazy. Tama. So, di ba maganda itong maganda itong maging, ito dito may sinila ng mga membro. Totoo lang po, mamaya makita nyo. Okay? The leader provides minimal direction, trusting that members have the skills, motivation, experience, kung mayroon. Maganda ito. E paano kung wala? No? The leader's role is primarily to provide resources, guidance, when requested, and support for what? For team's initiative. Okay. Designed to work best in this situation. Kaya magandang situation dito. Yan, pag-establish na yung ministry team. Sinasabi ko sa inyo kanina. Pag-create, mayroon kayong creative project, ano po? Na kung saan yung mga members mo, nagpa-participate na. Alam nila yung gagawin nila, kasi na-train mo na sila, katulad ni Dr. Pocho. Yung mga specialist ministry, small, highly committed groups, na ito ay for many years siguro, ay na-equip mo, na-mentor mo, na-disciple mo, yung pwede kang mag-prinsipin. Tama mo ba? O yung kaya na nila, dahil naturuan mo na sila, pwede ka na sit back and relax. Pero hanggang di pa sila natututo, hanggang di pa sila na-equip, na may mentor, nakikita mo, di pa nila kaya gawin yung kakaisip kung dapat nilang gawin, huwag mo muna sila, huwag ka muna maging basic here. Now, ano po dito? Very fine. Huwag na lang dyan. Pinag-basic na. Wala. Ayos sige mga. Downside naman ito. Okay? May mga challenges. Una-una, pag pinabayaan mo sila, ang problema mo muna, lack of coordination. Pangalawa, yung accountability issues. Saan sila mananagot? Pinabayaan mo naman sila eh. Uneven performance. Yung iba, marahil nag-perform na maganda.
Yung iba naman, hindi. Oh. Perception of neglect, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang perception nito magagaling sa miyembro o tagalabas. Na si pastor, dinelegate na lahat ng trabaho niya, wala nang ginagawa, binababayaan niya yung church, binababayaan niya yung grupo, ganun ang perception. Pero yung case ni Dr. Kosyo, hindi niya actually binabayaan yung church. Tinrain niya for many years, at ngayon na kaya niya gawin yung mga responsibilities, ngayon sit back and relax. Diba? So, gusto yung ganun ng ano nyo, ang maging situation yung later on, na pinapanood nyo na ng mga membro gumagawa. So, okay. So, yun po yun. No? Demonstration by example. Okay. A senior pastor may adopt a lazy prayer approach with a worship team that has seasoned musicians and volunteers. Kung talagang, ano na sila, well-equipped na, pwede ka na. Ano na, The team independently plans song selection, rehearsal schedules, and service flow, while the pastor, ano kanyang gagawin, provides feedback only when necessary or requested. No? Pastor, ano bang i-improve namin ito? Ano ba nakikita mo? Pwede ba namin gawin? Oo. Diba? Okay. So, pinababayaan mo na kasi may kakayahan na sila. Huwag mo silang pakialaman. Diba? Sabi nga ng isa, binigyan pa tayo ng assignment. Kaya pala naman ang masusunod. Kaya hindi na yung ganun mga sabi-sabi. Ba't pa tayo binigyan ng assignment? Itong problema. Hindi natin sila inihanda para gawin yung mga assignment na yun. Na later on, dahil na-equip na sila, na-mentor na sila, pwede mo na sila, konting input na lang, galing sa'yo. Kung nire-request ka lang, kung tumatakbo naman na maganda, huwag mo na pakialaman. Siguro naman may evaluation time kayo, ganyan na lang to eh. Tama ba? Okay, next. Akin ba yun? Ito po, transformational leadership in church leadership. Maganda po ito. Focuses on inspiring, motivating, and guiding the congregation and the ministry toward a shared vision. Parang ito yung leader na hinahanap natin. Nag-i-inspire, nag-motivate, nag-guide sa kanyang congregation, sa kanyang ministry team. At saan ito, kumbaga, mag-work best? Una-una, balik natin. Okay na. Okay, hindi. Balik. Sorry. Okay, hindi na. Hindi kinabang na sila. Design to work best. Anong sitwasyon? Maganda yung transformational leadership. Kailangan yung leader nagbigay ng motivation, encourage, di ba? Yan, yung mga church growth initiatives, lalo na yung kung may church planting kayo, kaya gusto nyo lumagay yung church, kailangan yung isang leader na nag-motivate. Tama ba? Hindi yung nag-utos lang, autocratic, hindi. Kundi sa ganitong leadership style, nandun ka to encourage them, to inspire them, especially by your example as a leader. Tama ba? Okay. Next, developing new ministries. Yan. Kailangan yan yung ating pong encouragement. Lalo na kung nagsisimula pa yung mga gawain. Ano ba sa leader ko? Pinikarit mo sila. Kaya niya. By the grace of God, makagawa niya. Di ba? Kailangan natin yung ganyan eh. Spiritual development. Paglago ng mga membro. Kailangan dyan itong leader na motivator. Di ba? Encourager. Ano ba? Cultural or organizational change. Naku, hirap yan, ang kultura ng church niyo, papaguhin niyo. Kailangan ng motivation dyan. Kung meron kayong mga pagbabagong gagawin, kailangan dyan ng yung church ng pastor, yung inspiration ng pastor. Siya dapat ang mamunod yan. Okay ba? The next, anong downside? Maganda ang transformation na pero may downside pa rin. Ano mangyayari dun sa pastor? O yung leader? Puro motivate, encourage, inspire. Naubusan ng lahat. Pwede, risk of burnout. Hindi naman ang mahirap. Yung ganyan, uri ng leadership, Ano yan eh? People person yung mga ganyan eh. Di ba? And then ano pa? Over-dependence on the leader. Kapag naman ng mga tao, siyempre, ikaw yung motivator, ikaw yung encourager, sobrang naman nagdidepende
na hindi na sila kikilos kung wala kang motivation. Okay? Implementation gap, uneven response. Siyempre sa ganyang uri, merong mag-respond positively, meron din namang mag-respond negatively. Yung iba, I don't care. Mga ganun tao eh. Di ba? Kahit ninomotivate mo na, pero wala pa rin. Kaya, maaaring yung yung implementation gap, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Yung ninomotivate mo silang gawin, pwedeng ang response nila negative. O, makarami sa mga kayo gano'n. Miyembro ninyo, dami yun ng program. Ito, isang pastor. Ha? Kinausap niya ako. Mamay, kaya matatapos yung lecture. Gino sabi sa akin, Pastor, lahat na ng paraan ginawa ko na para ang church members namin ma-involve sa ministry. Nakakalungkot kasi order ko siya. Talagang nagbukas ng puso sa akin. Sabi niya, maging ang deacons namin. Sabi niya. Nung naging tutos ako ng discipleship program na binigyan na ng responsibility sa mga deacons, wala naman sila. Sama na yun yung Pastor. Alam mo, sabi niya, Pastor, ganito pag-pray mo ko. Pag-i-start ako ng panibagong church. Sabi ko, talaga? Oo, yung church na-envision ko. Yung mga membro, tumutulong. Pero hindi naman nangyari. Pero very frustrated siya sa kanyang church. Ginawa na niya daw lahat. Pero nalulungkot siya, maging mga deacons, walang response. Alam mo yung yung mga program niya, ang gaganda. Walang tumutugon. So, ang gagawin sa ganun? Naisip niya, mag-start na panibago eh. Pero hindi naman nangyari kasi nahirap din. Kailangan ng lugar, no? So, yan. Yan ang ating problema kung saan. Ang dami nating initiative sa church, mga leaders, hindi naman nangyayari. Eh, Pastor Bunny, tatay po ni Pastor Gary. Hindi pa pastor siya nung una. Ay, nung panahon na yun. Pero, active siya sa church namin dito sa Pablo. Ang dami niya. Matalino po yan kapatid ko na yan eh. Napakatalino po. Tama po kapatid namin. Siya ang pinakamatalino. Ako po ang pinakabobo. Totoo lang. Sa totoo lang po. Ang dami niyang sinadya sa meeting, kasama yung mga leaders ng church na yun. Alam niyo, lahat ng kanyang suggestion, dinicline. Walang nakapasa. Alam niyo nangyari sa brother ko, for how many years nag-backslide? Ay, alam niyo, o baka hindi mo pa alam. Yan, alam mo na. Nag-backslide po. Na-stumble doon sa mga leaders. Ang ganda-ganda na kanyang presentation. Meron pang mga chart kung ano-ano. Hindi tinanggap. Na-disappoint po siya. For many years, hindi siya umattend ng church. Nag-backslide. Nung nililis out ko, parang ayaw talaga. May-stumble talaga sa mga leaders talaga. Ay, bago po yung gano'n, ano? Yan. So, maranasan yan. Daming program, daming initiative, pwedeng may tumugon, pwedeng wala. Okay? Then, anong downside po nito? While transformational leadership can energize the church community, ano yung mga challenges? Sa part po ng pastor ulit, burnout. Overdependent. Hindi, ano pa yan? Pastor, yung next pala. Okay, parang pareho na yung binabasa. Okay? So, a pastor using transformation leadership may inspire the congregation to support the large community, outreach initiative. Yan, maganda yan. We share compelling vision, so forth and so on. Then, time na po ako. Okay, then next. Tingnan ko lang. So, ito na lang yung send nila to. Ang result po nito, yung congregation highly engaged. Involved sila sa tawain. Kasi ganun ang pastor eh. Minomotivate eh. Kaya mga tao na motivate talaga mag-join. Mamaya papaliwanag ko tayo na. May ibig ng motivation. By purpose and shared values, so alam mo, meron yung same vision. Ganun po yung mga motivation ng mga pastor. May vision sila. And then they encourage the people to join the vision. Make that vision their own. Kaya engage yung mga tao. Okay. Then next. Actually po, simula dito, kasi wala na po
tayo. Yun lang pong 4 basic leadership styles ang pag-aaralan po natin. No? Pero gusto ko pong i-describe sa inyo, yun lang, yung una, meron kasing tinatawag na servant leadership. Okay. Balikan natin yung situation ni Pastor Yuli. Kung ang in-adapt natin ay democratic sa ganung sitwasyon, anong sitwasyon? Anong scenario? Di ba sa autocratic, kung i-apply mo sa situation ni Pastor Yuli, yung leader, ito ang ating gagawin. Walang uuwi, walang aalis. Democratic. Kung ganun ang leadership mo, i-apply mo sa sitwasyon ni Pastor Yuli, na nagkakagulo na may mga bomba na dyan. Pwede nang masarado yung barrier, hindi sila makakalabas. Sasabihin mo ba na, pwede ba? Usap-usap mo na tayo, ano ba opinion mo? Ano ba? Ganun ba ang leadership na i-apply mo doon? Yan yung bomba. Hindi. Ano muna tayo? Collaboration muna tayo. Mga kapatid na. I-apply mo ba yung lazy care? Sasabihin mo, sa itong sitwasyon, bahala na kayo. Bahala na kayo, magtakong na kayo kung saan. Ganun ba i-apply mo? O transformational? Yung may motivation, may inspiration sa ganung sitwasyon. Okay po ba? Sa tingin ninyo, sa 4 na leadership style, ano yung pwedeng gamitin sa ganung sitwasyon? Of course, i-reject na natin yung lazy care. Hindi pwedeng bahala kayo sa sarili ninyo. Autocratic, di ba? Actually, nang ginawa ni Pastor Yuli, autocratic. Sa ganung sitwasyon, emergency, gusto na umalis ng iba, gusto na umuwi na. Sabi niya, hindi tayo uwi. Walang uuwi. At kung uuwi man kayo, sabi niya, wala akong pananagulat dito. Pero alam niyo, sa akin, may isa pang pwedeng isama dun sa autocratic yung transformational. Di ba? As you tell them, we will stay, no matter what happens, i-motivate mo naman sila kasi mas safer tayo dito kaysa magkakahiwalay tayo. So kung may mangyari sa atin, at least sama tayo. And God is with us. Nag-preach po si Pastor Yuli about fear. Overcoming your fear. Yung minotivate niya yung mga tao, nag-stay sila. And they went home safely. So sa ganung sitwasyon, ang pwede mong gamitin, autocratic at saka transformational. Tama po ba? Kita ninyo, may apply nyo yung style of leadership nyo sa anumang sitwasyon. Ngayon po, dahil wala na akong time, babanggitin ko na lang yung una, yung servant leadership. Hindi ko na po explain yan. Pag sinabing servant leadership po, ganito yan. Yung leader he is putting the needs of others first. Yan ang servant leader. Ang kanyang focus ay supporting, mentoring, empowering others. Okay. Yung isa pa po, may tinatawag tayo, sorry, ano mo na lang. Ang tawag po ay transactional leadership. Ano yung transactional? Paano nagtatransact? Di ba pag nagtatransact ka, dapat may kontrata. Di ba? Mayroong rule. Tama ba? So ito naman yung kind of leadership na it focuses on clear expectations, rules, and performance-based rewards or consequences. Ito yung uri na nagbibigay ka ng guidelines, nagbibigay ka ng expectations dun sa mga members mo, nagbibigay ka ng mga rules, at abatihan mo sa kanilang pag-reward sa kanila, yung kanilang performance. So, siya rin yung nagsiset ng mga divine goals for volunteers and staff. Siya yung nag-monitor ng kanilang performance, siya rin yung nagbibigay ng feedback, or recognition. Kung maganda yung kung maganda yung performance, ito naman ay acknowledge mo, recognize mo, and maybe reward them. Not only verbally, but maybe give them something else. So, yun daw yung transactional. Ang problema lang po dito, mga kapatid, ay paano kung yung mga rules mo, yung mga gusto mo mangyari, hindi mangyari. Siyempre, dahil frustrating sa leader yan. Meron pang isa,
Yung situational leadership, ano yung situational? Adopting the leader's approach based on the team skills, experience, motivation, and the task at hand. Pangalawa, evaluate each situation and decide whether to be more directive, supportive, or maybe he needs to coach or he needs to delegate. Kumbaga, tinitingnan niya yung situation, kaya situational eh. Tinitingnan niya yung sitwasyon ng kanyang church o ng kanyang grupo, ng kanyang team, at titingnan niya ano kaya ang magandang approach dito. Ako ba maging power sa kanila? Ako ba ay magsusupport sa kanila? I-coach ko ba sila? Situational, in other words. Okay, pero hindi na po natin ano. So, punta ka sa frame number 56. Talagang mahaba po yung ating pong doktoran ulit. Dito po, pag-aaralan natin. Alam niyo po yung for personality traits. Yung luma, ano yun? Choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic. Okay. Ngayon, titignan po natin, iba na ngayon, business na eh. Meron ng dominant, gano'n na. O, influential, conscientious, gano'n na, di ba? Pero yung old style tayo. Old style, gano'n din naman eh. So, meron po tayong 4 classic personality types: choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic. Meron na po kayong nagawang test dito sa inyong sarili. Test lang, ito po yung survey lang. Sino po sa inyo, nung nag-test kayo nito, o kaya tingin nyo sa sarili nyo, o tingin ng iba sa inyo, choleric kayo? Eh, pato, di ko alam kung ano yung choleric, eh, hindi ko makapagtaas ng kamay. Di ba? Atin na i-explain. Tinubukan ko lang kayo. Yan po yung 4. Okay? Sanguine, phlegmatic. Yung phlegmatic po, ubuhin yan kasi maraming plema. Okay? Melancholic, yan po yung singero, di ba? Choleric, no? Sunod po natin. Each personality type tends to gravitate towards certain ways of leading. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung ating mga personality type, pwedeng umulalim sa aliman dyan. Okay, para patunayan ko sa inyo, katulad ng choleric personality. Ano ang kanyang personality? Yung amiable traits niya, yung maganda, ambitious, decisive, goal-oriented, strong-willed. Yun lang problema. Sometimes, he thinks, gusto agad kasi niya, mangyari, no? Pero, hindi mangyari. So, very patient, no? So, pero yung amiable niya, yung magandang trait niya, ang mga choleric po, ambitious. Ha? Decisive, goal-oriented, strong-willed, sometimes impatient. Sino ang, style of leadership na bagay dito? Nasa ilalim dito. Ha? Ano po? Yung autocratic. Autocratic po. Now, sino ang biblical character yan? Si Moses. Si Moses, kita naman nyo, very decisive yan. No? Kasi pag-aralan sana to. Pero wala na tayong time. So, ano yung pwedeng nasa ilalim niya? Na style of leadership? Nabanggit ko na, autocratic. Pwedeng transactional. Bakit po? Kasi may mga rules ka dyan. May mga guidelines ka dyan. Pwede rin naman transformational kapag nabalansi po natin. No? Kasi transformational, binamotivate mga tao, di ba? Tama ba? Ini-inspire mo sila. Pero babalansihin mo rin. Kasi kung puro ganon, baka yun ang problema. May mga tao hindi na-inspire, hindi na-motivate, kaya dapat balansi rin. No? Para ma-accomplish yung dapat ma-accomplish. Yung sanguine, ako po sanguine. Hindi po ako penguin. Sanguine po ako. Ano ba mga amiable traits ng sanguine? Yan, outgoing. Ano yung sabihin ng outgoing? Lagi nasa labas. Going out eh. Grabe. Ano ba? Enthusiastic. Pansin niyo ba? Sociable. Kita niyo naman, siguro. Kumusta ako sa layo? Energetic. Spontaneous. Ibig sabihin, yung ganun siya talaga. People person, ang mga sanguine, yan ang biblical example si David. Kita naman yung si David, di ba? Anyway, explain niya. Anong leadership style ang nasa ilalim niya? Yan, yung mga sanguine po, pwede maging democratic yung kanilang leadership. Di ba? Yung kinuha mo yung opinion ng mga tao. Tama ba? Yan ang sanguine.
inspiring, motivating, di ba? Ganyan naman ano, sanguine eh. Oh. Yan, laissez-faire. Pero, with experiencing, pwede mo gawin yan. Kung establish na yung team mo. Kasi kailangan din ng sanguine na personality. No? Alam mo ba, i-motivate mo yung mga tao? Pagalawin mo yung mga tao, sila lang. At na-establish mo naman sila. Alam nyo, it requires ano rin eh. Personality mo rin, binagsanguine eh. No? Ha? Mahirap din na laissez-faire ka, tapos wala kang malang good word for them. Siyempre may overlap niya. Then, yung melancholic po, ano ang kanyang amiable trait? Na thoughtful, analytical, detail-oriented, ano pa? Perfectionist, and conscientious. Ito yung mga leader ng wow. Pagka kayo ay mayroong project, ano bang budget natin? Saan ko bang budget natin? Kakasya ba yung budget natin? Alam niyo yung mga sanguine, wala pa kayo sa budget yan. Basta masaya tayo. Meron tayo mga event, may fellowship tayo, kahit na pera. Ganyan sila. Okay? Ano kaya ang nasa ilalim nito? Nehemiah, ganyan eh. Okay, anong suited leadership style? Yan, transactional, servant leadership, situational leadership. Sa transactional kasi, you give the rules, di ba? You give the guidelines, ano po? Pero, ang sanguine, merong kasamang personality yan. Oo nga, nagbibigay ka ng rules, pero, ano po, nag-i-enjoy kayo. Hindi ka tulad ng nagbigay ng rules, ay ang autocratic, ako, hindi ka mahamigi. Pero sa mga sanguine, pag sila nagbigay ng guidelines, masaya. Kaya alam niyo, nung ako po yung pastor sa aming church, masaya ang kultura ng aming mga meeting. Masaya ang pastor eh. Kung hindi nga kami, dito ko nagkaroon ng problema eh. Kasi naipasok kami yung bagong leader, hindi niya alam yung kultura ng church namin. Umatay siya first time, ilagay ko sa leadership position. Pag-attend niya, nag-observe, nung magpapaksa kami, closing prayer na, sabi ko, ma'am, PhD po ito sa sa UP. Sabi ko, ma'am, baka mayroon po kayo sasabihin bilang bagong member ng aming po leadership. Alam mo, sabi niya, hindi ako nakikipaglukuhan sa inyo. Nagulat ko talaga ako. Kasi sabi niya, nakikipaglukuhan yung aming style ng pag-meeting na masaya. Ini-enjoy namin, pero may nagtapos. Tapos sabi niya, sa amin, ako, sabi niya sa UK, hindi pwede yung ganyan. Sabi ko, ito po kultura namin, grabe. Doon na nagsimula yung problema. Lahat nakikita niya na mali. Hindi na nagsimula. Pag meron kaming padless, sasabihin niya, bakit yung iba doon kumakain? Ako sumiya, dito. Sabi ko na sarili ko, doon nila gusto kumain, Pati pa naman ipakikialaman pa natin. Kaya appreciate mo na yung presence nila, nandyan sila kumakain. Malay mo, isang pamilya yun, isang pamilya dito, isang pamilya dyan. Kaya sila, wala, isip ko lang. Oo nga eh. Ay, grabe, talagang nagkaroon ako ng problema doon. Nagkaroon siya ng graduation ng PhD niya, umaten ako, siyempre pastor eh, di ba? Pagdating niya nga, nasa yung iba? Hindi na-appreciate yung presence mo, at pastor ako, ang hinanap yung iba. Sabi ko, bakit inibitahan niyo ba sila? Hindi naman pala eh. Ang hirap, pag may ganyan dito. Yung sanguine, naging penguin. Naubos yung yung lakas ko doon. Ay, malilipat yung pagkabihin siya. Ano yung pragmatic naman? Ito naman yung mga tao. Calm, patient, pero reliable, then supportive. Yan, pero ayaw ng conflict. Ito yung mga leaders na ayaw ng conflict. Ano pa? And cooperative. Yan ang phlegmatic. Yan ang kanilang personality style.
Si Barnabas, ano yan, encourager, di ba? Ano kaya ang pwede dyan na, na leadership style? Servant leadership. Ito yung mga tao, di ba, willing mag-serve. Tama? O, ano ba? Yan, basically leadership, ano? Masyado nga lang na. Okay? Sabi ko, pag ginawa nyo ito, dapat well-trained din yung mga tao. Okay? Pero ito, ay, pangatlo po, hindi democratic leadership. How I wish I can explain pa rin ito, kaya lang wala ng panahon. Hindi ko na alam, tutuloy ko pa yung second part. Pero tuloy lang natin. Kahit ito lang matapos ko, okay na. Ang tanong po natin, siguro, tanong nyo sa isip nyo, Pastor, anong leadership style that works best? Sino sasagot? Sa mga diniscuss niyo sa amin na leadership style, sa tingin niyo, Pastor, ano yung best? Anyone? Ha? Depende. Sige po. Sige po. Okay? Okay. Meron ka ba? Na opinion? Ako po ibigay yung sa akin din, although parang gano'n na rin na. Okay? Nag-check ko lang yung notes ko. Kung anong susunod. Okay. Meron pa po ba na opinion dito? Napasok, ano bang magandang na leadership style? Tandaan nyo iba-iba ang situation. Tama? Nakala ako? Kaya pag muli, pwede hindi yung sitwasyon nyo. Pwede ganito ang sitwasyon nyo. Pwedeng may ikaw bilang leader o pastor, may nagkakalat sa church nyo, lumapit sa'yo, so private pa lang yung kasalanan, humingi na ng tawad. So, ano i-apply yung leadership? Gini nyo. Anong best doon na humingi na ng tawad, talagang willing ka magbago, i-apply mo ba yung autocratic leadership mo doon? Diba transformational? I-encourage mo siya. Hindi yung autocratic na, public confession ka. Private nga yung kasalanan eh. Kaya bakit mo gagawin public? Kita nyo, na-apply natin sa ganun sitwasyon yung transformation na. Okay, maraming tanong ditong mga leadership, yung walang case study. Pero wala na po eh. Tandaan po natin, bawat side, mayroong strengths and weaknesses. May negative side, mayroong positive side. So, depende ito sa sitwasyon, depende sa context, depende sa team, depende sa goal. So, kung ano yung nag-a-apply doon sa sitwasyon na yun ang best. Depende sa situation. Kaya nga pinag-aaralan to, para alam mo kung anong uri ng leadership ang i-apply mo sa isang situation where you need to lead. Halimbawa, ganito. Naisip ko lang, halimbawa po, yung church ninyo, gustong baguhin yung style of music. Meron ng mga nagsasabi, Pastor, baguhin na natin, gawin natin contemporary. Tapos isa naman, lumapit, Pastor, dapat himig lang tayo. Paano mo i-approach yun? Ikaw ang leader. Anong style of government? Anong style of leadership ang gagawin mo doon? Autocratic ba? Mag-a-apply doon? Pwede rin siguro, Pastor ka? Hindi. Himig lang tayo. Kaya kampi kami nito, pero i-apply rin. Ano gagawin mo? Ano maganda? Democratic. Diba maganda? Mag-usap mo muna. Pwede rin situational. Leadership, no? Yung binabase mo yung dealing mo according to situation, di ba? Pag-aralan mo, pero democratic. Yung kinukuha mo rin ang kanilang, at bakit mo gusto na, ganyan? Bakit mo gusto him? Kunin mo. Pros and cons, pag-aralan ninyo. Ano ba, advantage, disadvantage, kung
contemporary tayo, mag-hints tayo. Pero mga kapatid, para sa akin, ang final say, ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Pero may deliberation. Diba? Hindi naman nag-reject mo yun. Hindi pwede. Contemporary tayo. Yung iba nga po para ma-accommodate, mixture of hymns and contemporary. We may call it, quote-unquote, compromise para lang magkasundo. Kami po sa faith, kami po ay mixture na ng hymn at saka ng contemporary. Bakit kailangan ng hymn? Ay matatanda. Gusto pa rin ng hymn. Alam niyo mga matatanda? Ito na kumanta. Kaya hymn sila eh. Hindi naman. Pero yung mga kabataan namin, gusto contemporary. Pero siyempre, mahabang usapan yan. Kasi hindi ko mo contemporary, okay na. Ang daming contemporary na doktrina mali. Wordings mali. Yung stubborn love. In-apply sa Panginoon, stubborn ba ang Panginoon? I think the word stubborn is not supposed to be applied to God. God is not stubborn. Kailangan ito mga awit yun eh. Kahit hindi pa, patayin yung doktrina ng mga hymns, di ba? Kahit sa ganyan, mag-iingat tayo eh. Anyway po, ibag-usakin po yan, no? So now, it could be, sabi mo nga, sa isang approach, it could be a mixture of minsan transactional, transformational, situational. Okay, now, meron pa isang tanong. How should we handle the positive and negative aspect of different leadership? Di ba lagi may downside? Meron mga situation na it can work best, sabi natin, di ba? Pero merong downside, may challenges. So, anong gagawin mo? How should we handle the positive and the negative aspect? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Maganda nga, autocratic. Bakit? Lalo na sa mga situations na emergency, di ba? Merong isang maninindigan, itong gagawin natin, katulad ng nangyari na pasuyuli. Pero may problema rin ng autocratic kind of leadership eh. Anong problema ng autocratic leadership? Hindi nakikinig na. Hindi na siya nag-humingi ng opinion. Kaya tawag ko dyan yung mga hindi nakikinig. Sabi nga po sa isang dominant ang kanilang personality. Ano kung bakit dominant? Dominante. Kasi dominante na ayaw makinig. May suggestion ka ayaw makinig. Yan ang downside niyan. Very impatient din yung mga yan. Dahil ano yung ba ang mga taong choleric o yung autocratic, goal-oriented, kailangan matapos natin itong purpose nito, whether you like it or not, by hook or by crook, tatapusin natin ito. Kung hindi mo kayo nasama sa akin, paala kayo. Basta ako. May downside din siya. So, yun lang. Isa ko lang po. Paano mo how should we handle the positive, yung magandang side? Paano mo i-handle yung negative? Anyone? Anyone can suggest? Pag may sagot po ako rito, pero gusto makinig sa inyo. Ano gagawin ng isang leader doon sa positive aspect ng kanyang personality o kanyang leadership style? Kung nakita niya na sa pagtugon sa isang situation, hindi nakakabuti. Hindi nakakatulong. So, anong gagawin mo? Tutuloy mo pa? Tutuloy mo pa? Hindi, gusto ako autocratic ako ito. Kahit umalis kayo. Diba? Ganun kayo? Yun ang downside. Ano gagawin mo sa downside? Na alam mo na hindi na nakakabuti sa church, hindi na nakakabuti sa team, nakakagulo na, nakakaroon na ng struggles, conflicts. Ano yun? Okay, I think that's one more. Be flexible. Ibig sabihin nun ay kailangan mo rin mag-adjust. Kung hindi na nakakatulong, sabi nga nila, ang principle dyan ganito, doon sa downside, doon sa negative, minimize it. Minimize mo as much as possible.
hindi na nakakatulong sa sitwasyon. Ano ka, willing ka magbago. Hindi, ganito na ako eh. Ikaw hindi na nakakatulong. Tama ba? Of course, yung positive, maximize it. Yung negative, minimize it. Ganda ba? Kung nakakatulong, sige. Maximize mo yan. Nakakatulong eh. Kung hindi na, dapat willing kang mag-adjust, maging flexible. Ha? Ngayon, sa patigurong tanong natin dyan, ano? Kaya, halimbawa ko, sa isang sitwasyon na hindi ka makakatulong, pero makakatulong at magsilito man mo, alin ang dapat mong baguhin? Yung personality mo? Pwede mo baguhin yung personality? Di ba kung dominant ka na, choleric ka na? Di ba tayo ay nilikha ng Diyos, may kanya-kanya tayong personality trait? Ngayon, hanggang ngayon, sangbin mo eh. Hindi nyo na ako pwedeng baguhin. Hindi nyo ako pwedeng gawin yung penguin. Sanguin ako. At may good qualities ang sanguin. May good qualities din ang choleric. May melancholic, ang phlegmatic. May kanyang-kanyang mga good sides sa mga ito. At alam niyo, ako naniniwala na minahal tayo ng Diyos na meron tayong kanya-kanyang personality traits na hindi na pwedeng mawala sa atin. Pero ganito naman, pag-usapan natin yung negative side. Although hindi mababago yung personality mo, nandiyan na yun, nakawire na sa iyong buhay, yung personality na yun. So, pero what you can change is your attitude. That is what you can change. You cannot change yung personality mo, pero you can change your attitude. Kung nakikita mo na hindi siya nakakabuti, nakaka-hurt na siya, nakaka-harm na siya, willing ka na baguhin yung attitude mo. Not necessarily baguhin yung personality mo. Baguhin mo lang yung expression ng iyong personality. Ibig sabihin ng baguhin mo yung ugali mo. Kung ikaw yung patient, maging patient ka. Kung yung impatient mo hindi nakatulong, be patient. Ang hirap pastor eh. Ito talaga ako eh. Meron tayong tinatawag transformed temperament by the work of the Holy Spirit. Hirap-hirap nga lang talaga. Ako nung nag-administrative pastor ako, ang hirap kong mag-review. Hindi rin personality ko eh. But I have to do it. Kasi ako yung administrator. Pero it would take a lot of grace on my part para gawin yun. Hindi madali sa akin yun. Madali yun sa mga autocratic, yung mag-husga, mag-administrator. Kasi yun ang personality nila eh. Pero hirap din sa kanya makanin. Hindi rin siya. And it would take also a lot of grace on the part of God para ma-adjust mo yun, maging flexible ka. Hindi mo kaya gawin yun sa sarili mo. Yun yung area na kailangan mo, kaya kami nung tulungan yung focus sa area nito. Kaya ako lang, tayo yung prayer ko. Lalo ako meron akong i-review. Nahirap ako. Yung autocratic, kung nag-review, harapan, i-review ka. Nakakita ko ng ganun, autocratic leadership. Grabe, harapan, like yung tao, i-review ka. Pero ako ibang style ko, kasi sanguine ako. Kung gagawin ko, punta ka sa office, usap tayo. Kasi tingin ko, yun ang makakabuti. Although hirap ako sa gano'n, pero I have to do it. I have to change my attitude, my behavior, para magamit ako ng Panginoon. Yung nga lang, nag-examine ako sa area niya, ba't hindi ako yun eh? Pero by the grace of God, magagawa mo yun. Ngayon ba? Kaya kung tumanggapin yung beso na ako, ay talaga, pero natin mo ang spirit eh. Kaya naman baguhin yung attitude mo eh. O, hindi mo bago yung personality mo, pero pwede magbago yung expression ng leadership mo. Oh, yan. Anyway, kaya po yung mga questions, ano? And, ano yung sunod dyan? Case study na. Pero patingin lang natin.
case study. Yan. Katulad po dito, resolving worship style conflict scenario. Sabi ko na yan. Okay? Ito nila, o sila. Yan, katulad dito, yung crisis response after a national disaster scenario. A nearby flood that affected several church families. The church leadership must organize relief, so forth and so on. Yan, naniniwala ko, dapat ang leader dyan, autocracy. Pwede yung combination din ng transformation na, di ba? Kasi relief goods yan eh. As leader, dapat hands-on ka sa project na yan. Di ba? Alam mo yung nangyayari dyan. Budget, whatever, yung plano, program, dapat alam mo yan. At ikaw, nandoon. Pero pwede transformation natin. Kasi pwede mo i-inspire yung mga volunteers. Tama. So kita mo na i-apply mo yung different leadership styles mo sa anumang situation. Una-una, advantage nyo kasi nalaman nyo na. At least ngayon, alam mo na. Ito pala dapat kung ito pala appropriate na leadership style ng leadership system. Okay? Okay mo ba? Kaya na po, hindi okay. Wala na ako oras eh. Anyway po, so Glenn, anong gagawin natin? Nag-alas 5 eh, no? No, may 2 minutes pa. 2 minutes pa. Pastor, ano natin? Puro na yan. Case study. Kasi ito pong seminar na ito, dapat yung mahaba pa ito. Okay, sige lang. Ito po, hindi ko na kaya yan, no? Kasi 2 minutes na lang tayo. Pero gusto ko lang i-share ito yung how to develop your special ability. No? Okay, doon na lang siguro. Kasi pag sinabi natin ability, ibig sabihin po niyan ay pinakasasiyan po na. Sorry, maraming talaga. Meron po mga ability or skills. Totoo lang po. I-mention ko na lang. Tignan natin na. Ay, paano ba yan? Di pa balik pa. Sorry, di pa balik. Kasi mag-uusap natin. Number 1, babanggitin ko na lang po. Pero may mga guidelines dapat yan, ano? Di ba? Sa taas. Di ba? Yan. Yung unang skill po na dapat meron ka ay yung thinking skill or mental skill. Ang tawag ko dyan ay looking ahead. Dapat may vision ka. Di ba? Kasi yung vision po, nagsisimula yan dito eh. So, di ba? Naisip mo, ano ba gusto kong ma-accomplish in the future? So, dapat meron kang thinking skill, no? Okay? Ano ba? Sila? Yan po sana yun, no? Pero, then, sunod ay dapat meron kang motivating skill, yung encourage others to achieve. Actually, acrostic po ito ng lead o leader. So, dapat meron ka niyan. You know how to motivate, inspire people. Okay? Sunod na lang. Yan, dapat meron kang communication skill bilang leader, aspire for efficient communication. Dapat lang yan. Okay? Sunod po dyan ay dapat meron kang management skill, demonstrate good management skill, yung marunong kang magplano, mag-organize, mag-lead, magkalap ng resources. Okay. And then, yan, dapat meron kang empowering skill. No? Kasama yung motivating skill. No? You empower the people to accomplish a task. Ibig sabihin po ng empowerment, iba yung sa equipment, sa equipping. Yung equipping, sinusupply mo lang sa kanya yung mga kailangan niya. Pero sa empowering, produkto yun ng equipping. Kuha niyo po? Hindi mo pwedeng empower yung isang tao kung hindi mo pa na-equip siya. Tama? Sa equipping po, binibigay mo yung anong kailangan niya. Kaya na-equip eh. You equip, you supply what is needed, training, mentoring, whatever. At pag siya po ay ano na, meron ng gano'n, at kaya niya nang gawin, empower mo siya. Sabihin, bigay mo sa kanya yung task. Yun po ang makakaya ka. Okay? Then, isang ano rin po, napaka-importante sa leader yung relational skill. Pag ikaw ay tao na hindi people person, mahirap mag-lead. Kasi sino ililid mo? Mga kambing? Ang ililid mo mga tao, kung malayo ka sa mga tao, paano ka maglilid sa mga tao? Tama? Ano ba? Sabi na niya. Ito, mag-develop ako ng concept. Developing your leadership. Ito po yung mga practical leaders are always improving. They understand that things are constantly changing, and for them to be great leaders, they too must adapt
and grow. Tama po ba? Okay. Ano po yung mga ano? Bigay ko sa inyo yung upgrade din. Ano pa yung sa akin? Okay. Hindi mo sa taas. Hindi ba? Natama na tayo. So, balik tayo sa how to develop yung ating abilities. Okay, sipa. Maturity na yan. Okay, sipa. 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 Aba pa yan. Yun yung developing. Developing your leadership skills. Meron po akong nilagay dyan. Parang hindi na nakasama. Putol na. Ito yung salitang upgrade. No? Yung U, yun natin kung lalabas dyan. Ay, ano na pala ito? Pinaka, no? Okay? Anyway, sige. Dapat may U pa yan eh. Kasi upgrade yan eh. Yung pangalawa ko, kung gusto nyo ma-develop kayo, skills ninyo, pursue further studies. If you can. Kung kaya, alam niyo, may program si Dr. Pochi, walang bayad. Ang tawag ng API. Puro pang-ministry talaga siya. Para maganda din tayo ngayon. Enroll din tayo. Kung kaya natin pag-masteran, software, okay lang. Kasi diyan ka na-upgrade eh, no? Ano ba? Read books and related materials. Okay? Kung gusto po ninyo mag-improve sa leadership, basahin nyo yung mga libro ni John Maxwell. Kompleto po yun. May kompleto akong set yan eh. Then ano ba? Ito, kung hindi ka man makapag-further study, attend seminars, katulad nito, conferences, training sessions. Okay. Alam niyo, ito po ang problema natin. Tapatin ko na po kayo. Siguro hindi dito. Sa amin, sa Pilipinas, sa Laguna, at sa Southern Tagalog, ang daming hindi umaatin ng seminar pag may bayan. Napansin po namin yan. Ayaw nilang bumastos para sa kanilang sariling training. Gusto kasi lagi nila laging libre. Kailangan mag-invest ka. Hindi naman po, dollar out na lang. Kailangan natin mag-sacrifice, pumastos, para makatin sa magagandang seminars and training. Kung libre, well, praise God for that. Diba? Pero kung may babayaran, pero maganda naman yung training at seminar, mag-invest kayo. Ha? Okay. Then, ano ba? Nauna ka na yata. Ano ba? Yan, ano yun? Tama yun. Derive wisdom from successful leaders. Huwag kayong matakot, magpa-mentor. May word na tayo ngayon, mentoring. Nasa leadership level na ito, huwag kayong mahiya na magpa-mentor. Kung ano man yung need mo, nakita mo sa isang pastor o leader, huwag kang mahiya lumapit sa inyo, pastor, pwede ba magpa-mentor sa'yo? Ako po, just recently, may lumapit sa akin from the church, pastor, gusto ko mag-mentor sa akin. Kayo po ang napili ko. Eh, sabi ko, saan tayo? Doon po tayo sa SM. Tanghalian po tayo, hindi ako doon. Saan tayo doon? Sa pancake po tayo. Pancake house. Wow, grabe. Yung blessing. Libre ng tanghalian. Pero 2 oras ng mentoring. Kung mahina ka sa mentoring na preaching, magpamenta ka sa magagaling. Huwag kang mahiya. Kasi baka mag-i-improve eh. Hindi lang tayo sa mentoring eh. Ha? For mentoring, okay, expose yourself to new ideas or ways of doing things that others have discovered. Okay, alam niyo, marami tayong matutunan. Alam niyo ba, sa totoo lang po, siguro nakalabas na tayo dito, na out of the box na tayo. Na, especially sa amin, ha? Sa aming lugar. Dati po noon, pag mayroong seminar, ang unang tanong, sinong speaker? Yan ba ay miyembro ng ating fundamental? Ako na kung nabago na yun po dito. Kaya wala tayong makuha mga bagong input. We are living in a
changing world. Nasa digital age na po tayo mga kapatid, mga kapastoran. Minsan walang, siguro sa atin, capable na mag-seminar o magturo ng gano'n. Diba? Pwede naman tayo out of the box. Meron ang dami po dyan na tagalabas, na may ganong expertise. Dali natin at turuan tayo sa ganung mga bagay. Alam niyo ba kung bakit natutuhan ng faith ang cross-cultural mission? Unfortunately, hindi sa grupo natin. Hindi kami natuto ng cross-cultural mission sa grupo natin. Hindi man nag-hire. Ano po kami? Humingi kami ng tulong from another group na ang kanila talagang ministry ay cross-cultural. Tinuro po sa amin yung kalimutan ko tuloy yung anyway, tinuro sa amin yun para mamaya maalala ko. Doon na ituro sa amin yung cross-cultural mission. Simula po noon, mga kapatid, nag-pray na kami para sa mga unreached people groups. At kasabay po noon, nagbukas ang Panginoon ng opportunity magkaroon kami ng church sa Israel, sa Singapore, sa Dubai. Bunga po yun ang panalangin. Kasi nagkaroon kami ng cross-cultural concept. Natutuhan namin sa mga tagalaba. Sabi, amin po, hindi namin kagrupo. Pero alam nila yun, kung sinasabi nila kung sa cross-cultural mission, may material sila, may training sila. Doon po kami nag-umpisa. Kung kami po hindi lumabas sa box. At inisip namin, fundamental ba yan? Si Pastor Yuri ba yan? Pastor Nelson ba yan? Bakit kung hindi silang dalawa, huwag na. Ay, ang dami po natin matutuhan. Pero pipiliin nyo rin. Pipiliin nyo rin. Alamin nyo rin yung background. Mga reference po ito sa amin. Na talagang bago nakapasok yan sa amin, talaga pinag-aralan namin. Anyway, ano ba? Wala na. May ang dami kong specific skills na pwede natin pag-usapan, pero walang time. Meron yung EI, hindi AI. Emotional intelligence, kailangan natin to. Siyempre, tayo, lumaharap sa mga stressful situations sa ating ministry, kailangan natin to, yung how to think rightly. Kapag dumating yung mga ganyan. Alam niyo po ba, tayo mga pastor, hindi na tayo sasabi, pero marami sa atin, may mental health tayo. Ako po, dumaan ako sa ganyan. Hindi ako naiiyak kasi overcome ko po yan. Pero, yung iba hindi na sasabi, pero mayroong mental health challenge. Kailangan din natin ng skill sa decision making and problem solving. Mabigat din po ito. Isang seminar din po ito. Ano ba? Conflict resolution and negotiation. Isa rin po yung topic yan. Na dapat skill din natin yan. Integrity and ethical leadership. Ito po. Bago mga salita. Coaching and mentoring. Alam nyo, ang daming skills ang pwede natin pag-aralan. Kaya nga lang kung wala tayong time. Pero research nyo. Okay? Siguro, 5 minutes lang. Yung huling yung spiritual maturity. Okay ba ba? May question answer na yan. Pero tapyaw mo na lang. Okay? Meaning of spiritual maturity, it relates to a person's what? Character. Let me ask you this question. What is the difference between spiritual maturity and spiritual growth? Okay, pag-isipan niyo po. Ano ang pagkakaiba at connection din ng spiritual growth at maturity? Anyone? Sige, ito. Ako pinapawala. In my opinion, spiritual maturity is to have been established. May foundation ka na, kumbaga. Doon sa tamang direksyon. Basta grounded ka na, founded ka na sa pananampalataya mo. Spiritual growth, ito ay applicable kahit sa mga newly